Kinabukasan ay maaga akong nagising, dahil magluluto pa ako ng sinigang. Mas maaga din akong gumising dahil dadaan pa ako sa ospital, para ibigay kay nanay ang lulutuin ko at may pasok pa ako sa trabaho, kaya naman kailangan ko talagang gumising ng maaga para di ako malate. Alas 4 ng madaling araw ako nagising, at tulog na tulog pa ang kapatid kong si Denver sa kabilang kwarto, kaya naman naligo muna ako at nagbihis ng pambahay. Pagkatapos nun ay nagluto na ako para sa agahan namin, at sinunod ko naman ang sinigang na ipapabigay namin doon sa taong tumulong sa amin. Hindi ko man siya kilala, pero malaki ang pasasalamat namin sa kanya. Siguro isa siyang good Samaritan na pinadala ni Lord sa amin, lalo na at walang-wala kami sa mga oras na iyon. Habang nagluluto ako ay hinugasan ko talaga ng mabuti ang mga sangkap. Mas lalo kong pinag-igihan ang pagluluto, at binigyan iyon ng extra dedication bilang pasasalamat sa taong tumulong sa amin. Habang nagluluto ako ay nagising na si Denver, at agad na rin siyang naghanda para pumasok sa paaralan. Nang matapos akong magluto, ay agad kong isinalin iyon sa isang lunchbox, at naghanap ng paper bag sa kwarto ko. Tuwing may event kasi sa trabaho gaya ng mga Christmas party at exchange gifts, ay hindi ko tinatapon ang mga paper bag na nilalagyan ng gifts na natatanggap ko, dahil alam ko magagamit ko iyon sa future. E di nakatipid pa ako. Akala ko ba ate ulam natin yung sinigang na niluto mo, sabi sa akin ng kapatid ko habang umupo sa hapagkainan, at nagpupunas ng basa niyang buhok. Para sa taong tumulong sa hospital bills ni tatay, paliwanag ko sa kanya. Ano ba yan, nagising pa naman ako sa bango ng sinigang, tapos hindi naman pala yon ang uulamin ko, reklamo nito. Magluluto na lang ulit ako sa susunod, natatawang sagot ko sa kanya. Kumain lamang kami ng agahan, at pagkatapos nun ay pumasok na ako ulit sa kwarto ko, para magbihis ng uniform ko sa trabaho. Habang nagsusukli ako ng buhok, ay bigla akong tinawag ni Denver. Ate, may naghahanap sa'yo sa labas. Sigaw nito. Ha? Sino namang maghahanap sa akin? The last time I checked bayad na ako sa mga inutangan ko. Alangan namang si Elise malayo naman ang bahay nila sa amin. Ha? Sino naman daw? Nagtatakang tanong ko sa kanya, habang nagsusuot ng heels. Hindi ko alam pero may kotse. Pangmayaman baka boyfriend mo ate, adi ka lang nagsasabi. Sigaw nito mula sa labas ng kwarto. Kainis talaga si Denver kung makasigaw. Nakakahiya. May ideya na ako kung sino ang taong iyon, pero hindi pa din ako sigurado, dahil baka nagkakamali lang ako. Dahil bakit niya naman ako susunduan dito? Alam ba niya ang address namin? Agad kong kinuha ang cheap na handbag ko, at ang paper bag na may laman ng niluto ko. Alas 6 na rin ng umaga kaya naman medyo maliwanag na sa labas. At hindi nga ako nagkakamali. Dahil paglabas ko ay nakita ko ang makisig na tindig ni Franco. Naka navy blue na fitted shirt lang siya, at may suot na dog tag at naka denim jeans, at nakamamahaling sapatos. Hapit na hapit sa katawan niya ang shirt na suot niya, kaya naman klarong-klaro ang matipuno niyang katawan. Napaka-simple lang ng suot niya ngayon, pero ang lakas ng dating. Good morning gorgeous, bati nito sa akin, habang tinatanggal ang shades niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Wow, ganyan ka pala bumati ng good morning, pang-asar nito sa akin. Oh Eddie, good morning. Pero anong ang ginagawa mo dito? Mataray na tanong ko sa kanya. Well, obviously I'm picking you up. Sagot niya habang sumasandal sa pinto ng mamahalin niyang Porsche. At bakit mo naman gagawin yun? Tanong ko ulit. Because I want ta. Kampanteng sagot nito. At sa tingin mo sasama ako sayo? Masungit na tanong ko sa kanya. Sa tingin ko ay hindi. Pero sana kapag sinabi ko na ilang beses akong naligaw papunta dito, at nagpagas pa ako ng kotse para mas ando ka, baka pumayag ka nang sumabay sa akin, nakangiting sagot niya. At bakit naman ako obligadong sumabay sayo? Inutusan ba kitang sunduin ako? Ano ka jowa? Namamanghang tanong ko sa kanya. Bakit? Gusto ko lang naman makipagkaibigan, nagpapaawang sabi nito. Napabuntong hininga naman ako sa sinabi nito. Ganyan ba talaga makipagkaibigan ang mga mayayaman? Tanong ko sa kanya. Mayaman ka naman kaya madami ka ng kaibigan. Di mo na kailangan dagdagan pa ng isang katulad kung mahirap lang.
Baka isipin ng mga kapitbahay sugar daddy kita or gold digger ako, dugtong ko pa. Wow, advance naman ang mindset mo, he said mockingly. Whatever, sagot ko sa kanya at nilagpasan siya. Pero di pa ako nakakalagpas ng 1 sentimetro sa kanya, ay nahawakan na niya ako sa braso. Malilate ka talaga sa trabaho, kapag di ka pa sumama sa akin, puzzle nito. Kaya nga bitiwan mo na ako, para makasakay ako ng taxi, sagot ko sa kanya. At sino naman nagsabing papayag ako dyan? I won't waste gas for nothing. Come on Amara, wala naman mawawala sa'yo kapag sasama ka sakin. Hindi na ako nakipagtalo pa, dahil alam ko namang wala akong magagawa. Ganyan naman talaga ang mga mayayaman eh. They like being dominant, na para bang lahat ng gusto nila nakukuha nila agad. Oo, nabitiwan mo na ako. He slowly let go of my hand, kaya naman agad na rin akong sumakay sa passenger seat. Hindi pala ako didiretso sa opisina, mahinang sabi ko sa kanya habang nagmamaneho siya. Why? Saan ka ba pupunta? May dadaanan ka pa ba? Sunod-sunod na tanong nito. Oo, dadaan ako sa Calcutta Hospital. Ngayon kasi madi-discharge si tatay at idadaan ko tong niluto kong sinigang. Papabigay namin dun sa taong tumulong sa amin, paliwanag ko sa kanya. Wow, sana all pinagluluto, sabi nito. Bakit di ka ba pinagluluto ng maid nyo? Tanong ko sa kanya. No, wala akong maid, sagot nito. Wow, Mr. Independent naman pala. Hindi na ulit ako nagsalita pa at siya din naman. Pareho kaming tahimik hanggang sa dumating na kami sa ospital. Salamat, dito na lang ako. Palm ko sa kanya habang tinatanggal ang seatbelt ko. I wanna come with you, sagot nito at nagtanggal din ng seatbelt. Ha? Bakit naman? Okay na, kaya ko na ang sarili ko, sagot ko sa kanya. I just wanna see your parents, at isa pa gusto ko rin kamustahin ang tatay mo, sinserong sabi nito. Hindi na ako nagreklamo pa, dahil hahabol ang sagutan namin, kaya naman hinayaan ko na siyang sumunod sa akin. Pagpasok namin sa loob ng hospital room ni tatay, ay nakita kong kumakain sila ng agahan. Nay, good morning po, bati ko sa kanila. Oy anak, andyan ka na pala, bati rin ni nanay sa akin. Natigilan sila ni tatay nang makita si Franco na nakatayo sa likod ko. Boyfriend mo ba anak? Tanong sa akin ni tatay, kaya naman agad akong namula. Tay, hindi po kaibigan po yan ng boss ko, nahihiyang sagot ko, at naiilang pa na tumingin kay Franco. Sorry anak, biro lang, patawa-tawang sagot ni tatay, kaya naman natawa din si Franco. Good morning po sa inyo, ako po si Franco, pakilala ng kumag na kasama ko, at feeling close pa na nakipag-shake hand sa mama at papa ko. Bakit nga pala kayo magkasama nak? Nililigawan ka ba niya? Pangiting-iting tanong naman ni nanay. Ano ba yan? Pinapahiya naman nila ako Nay naman hindi po, parehas kasi kaming pupunta sa opisina, kaya nagkasabay kami, sagot ko kay nanay at pinandilatan siya ng mata. Nay, di na ako magtatagal dito, dahil malilate na ako sa trabaho ko, idadaan ko lang tong sinigang na ibibigay natin dun sa taong tumulong sa atin, sagot ko at inabot sa kanya ang paper bag na bitbit ko. Sige nak, mag-ingat kayo, puzzle ni nanay nang makapagpaalam na ako. Hinela ko na agad si Franco palabas, dahil baka ano na namang nakakahiya ang sabihin nila nanay. Mukhang trip pa naman nila ako ngayon. Pasensya ka na napagtripan ata ako nila nanay at tatay ngayon, nahihiyang paumanhin ko sa kasama ko. No, it's okay. They're funny, patawa-tawang sagot nito na umiiling pa. Hindi na ako umimik pa, at sumunod na lang sa kanya palabas. Pwede naman akong mag-taxi mahinang sabi ko sa kanya, nung nakalabas na kami. Anong silbi pa ng pagsama ko sa'yo, kung di ka lang rin naman sasabay sa akin, sagot nito, kaya naman napairap ako. Dapat pala di na talaga ako sumama sa kanya nung unang beses pa siyang nag-aya sa aking kumain, kasi namimahasa na siya Sana pala iba na lang yung pinagawa niya sa akin. Ano bang intensyon niya sa akin? Bakit niya ba ito ginagawa sa akin? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Tanong ko sa kanya habang nagmamaneho siya papuntang opisina. Wala naman. Gusto ko lang nang may nakakasama at ikaw ang napili ko, simpleng sagot nito sa akin. Madami ka namang kaibigan siguro. Baka nga may girlfriend o asawa ka pa pero bakit ako?
Naguguluhang tanong ko sa kanya. Hindi ko rin alam eh. Bakit ayaw mo ba akong kasama? Tanong nito na medyo hamina ang boses. Hindi naman sa ganun. Hindi naman kasi tayo magkakilala eh, at kahapon pa lang tayo nagkakilala. Sa totoo lang hindi ako basta-bastang nakikipagkaibigan, pero napipilitan ako dahil sa'yo, frankang sagot ko sa kanya. So you mean magkaibigan na nga tayo? Sa haba ba naman ng sinabi ko, yun lang ang napansin niya. Hindi ko alam. Baka kasi sabihan mo yung boss ko na essay ako. Kapag di ako naging mabait sa'yo, sagot ko sa kanya. Amara, I'm not that rude, okay? Seryosong sabi nito. Kawawa kasi kaming mahihirap eh, kapag kasama namin yung mga mayayaman. Nanliliit kami sa sarili namin, dahil para kaming puppet sa paligid nila. Halos kasi lahat ng mga mayayaman, lahat napapasunod nila or nakukuha nila ang gusto nila, sabi ko sa kanya. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya. I'm not like that, okay? I just wanna be friends with you. That's it. Sagot nito sa akin. Okay if you say so. Hindi na ulit kami nag-usap, hanggang sa nakarating na kami sa opisina. Nakasunod naman siyang naglalakad sa akin, at ramdam ko ang mga titig ng ibang trabahante sa akin. Naririnig ko din ang ilang bulong-bulungan. Siguro nagtataka sila, kung bakit kasama ko ang isa sa may pinakamalaking share ng kumpanyang ito. Napayuko na lang ako dahil sa hiya. Malamang iisipin na ng mga ito na nilalandi ko si Franco. Tahimik pa din kami hanggang sa makarating na kami sa opisina ni Sir, at kita ko namang nakaupo na ito sa swivel chair niya. Good morning po, sir, bati ko sa boss ko pagpasok ko ng opisina. Ano ba yan, buti pa si Adrian binabati mo ng good morning, samantalang ako kanina ang aga-aga ko dumating sa bahay nyo, pero sinungitan mo ako agad, reklamo nitong kasama ko. What do you mean, Franco? Namamanghang tanong ng boss ko. Sinundo niya po ako sa bahay nang hindi nagpapaalam, nahihiyang sagot ko sa boss ko. What? Seriously, Franco, pinopormahan mo ba tong sekretarya ko? Seryosong tanong nito. Dude, ano ka ba? I just wanna be friends with her, that's it. Depensa naman ni Franco. Totoo ba yun, Amara? Tanong sa akin ni Sir. Totoo po ata, sir, yun ang sabi niya sa akin eh, naiilang na sagot ko. Amara, you can always run to me, kapag ginulo ka ng lalaking to, okay? Ako mismo ang tatabla sa lalaking ta, sabi ni Sir, kaya awkward akong napatawa. Foul na yun, Valencia. Sino bang kaibigan mo sa aming dalawa? Tanong sa kanya ni Franco. Well, kaibigan nga kita at empleyado ko naman si Amara. At kasama sa benefits ng mga employees dito ang safety nila, sagot ni Sir. Wow, anong tingin mo sakin, kidnapper? Naiinsultong tanong nito. Hindi na ako sumali sa sagutan nila, at dumiretso na lang sa table ko. Joke lang dude, di kita aasarin dahil birthday mo ngayon. Happy birthday. Mamaya na ang gift ko sa party mo, sabi ni Sir sa kanya. So birthday niya pala ngayon. Hindi niya man lang sinabi. Sabagay kakakilala lang naman namin sa isa't isa, kaya napaka-weird naman kung sasabihin niyang birthday niya ngayon. Medyo na-guilty lang ako, dahil napakasuplad ako at ang sungit ko sa kanya kaninang umaga, kahit nagmagandang loob lang naman siya. Amara, birthday pala ng kumagnata, at hindi ko alam kaya naman nakokonsensya ako, dahil sa ginawa kong pagsusungit sa kanya. Nakikinig lamang ako sa kanila, habang nakaupo ako ngayon sa desk ko. Hindi ko naman gusto makinig sa usapan nila, pero di ko pa din mapigilan ng ma-curious, kaya nagpanggap na lang akong may tinitingnan sa screen. Ano bang regalo mo sakin mamaya? Tanong ni Franco kay Sir Adrian. Ang kulit mo naman. 27 ka na ngayon, pero para ka pa ring bata kung umasta, pang-asar sa kanya ng boss ko. So 27 years old na pala siya ngayon. Mas matanda siya sakin ng 4 na taon dahil 23 pa lang naman ako ngayon. Gusto mo lang atang regaluhan ng chicks eh, pang-asar ulit sa kanya ni Sir Adrian, kaya naman napaiwas ako ng tingin sa gawin nila. Iba pala talaga kapag mayayaman, no? Pati yung sa babae ipinangre-regalo na lang. Dude, ano ka ba, masyado nang hindi nakakatawa yung mga biro mo reklamo nito at pansin kong tumingin pata sa gawi ko. Joke lang, alam ko namang di ka babero eh, pabirong sagot naman ni Sir Adrian sa kanya.
Sige, una na muna ako dude. May pupuntahan pa ako baka di ako makapag-lunch dito. Paalam nito sa boss ko at tinapik pa ang braso ni Sir bago lumabas. Bago niya panasara ang pinto, ay sabay kaming napatingin sa isa't isa, at agad niya naman akong kinindatan, bago pa tuluyang sumara ang pinto. Hanep kong makakindat, akala mo naman napakagwapo. Oo, nagwapo na siya pero di naman necessary na commandant talaga siya. Pasikat ang kumag. Nagpatuloy na ako sa pag-aayos ng mga papeles na pipirmahan mamaya ng boss ko. Kailan nga pala kayo nagka-close ni Franco, Amara? Narinig kong tanong ng boss ko, kaya naman magalang din akong sumagot. Kahapon po sir, nung nontog siya sa pintuan. Inaya niya akong mag-lunch kahapon. Bayad daw sa pagkauntog niya tapos ayon uminom kasi kami ng wine, kaya ganun ang nangyari sa akin kahapon. Pasensya na po talaga sa abala. Nakakahiya po yung ginawa ko, paumanhin ko habang nakayuko. No, it's okay Amara. Ako nga dapat ang mag-sorry in behalf sa nagawa ng kaibigan kong yun, nangingiting sabi ni Sir. Are you comfortable with him? Tanong nito sa akin. Po, nagtatakang tanong ko. I mean di ka ba naiilang sa presensya niya? Sabi nito. Hindi naman po sa naiilang, pero nagtataka po kasi ako, dahil masyado siyang feeling close sa akin. Kahapon pa lang po kami nagkakilala, tapos sinundo niya na ako agad sa bahay kanina. Nahihiya po kasi ako, baka anong isipin ng ibang tao. Nagtataka nga ako kung paano niya natunton ang bahay namin, mahabang paliwanag ko sa boss ko. I'm sorry about that Amara, pero pinilit kasi ako ni Franco kahapon bago kami umuwi, ay hinihingi niya sa akin ang biodata at resume mo. Doon niya ata nakuha ang address mo, nahihiyang sagot nito sa akin, at napapakamot pa sa batok. Bakit niya naman daw po napag-interesan yung biodata at resume ko? Tanong ko rito. Hindi ko alam pero ang sabi niya, ay gusto niya daw makipagkaibigan sa'yo, sagot nito sa akin. Ganun po ba siya makipagkaibigan? Hindi ko alam. Matagal na kaming magkaibigan, pero ngayon lang ata siya naging ganito. He never pursue women, sagot nito. Hindi ko masyadong nagets ang lahat ng sinabi ni Sir, kaya naman nagkibot balikat na lang ako. Pero Amara, if ever you find him so annoying, or nagiging uncomfortable ka na sa kanya, ay sabihin mo sa akin okay. Pagsasabihan ko siya na wag ka masyado kulitin, sinserong sabi ni Sir, kaya naman tumango na lang ako at ngumiti. Siguro matagal na silang magkakilala, dahil alam na ni Sir Adrian ang ugali ng Franco na yun. Wala naman akong masyadong ginawa ngayong araw, maliban sa nag-order ng pagkain sa cafeteria, at pag-aayos ng mga files. Umalis nga pala si Franco, dahil sabi niya may pupuntahan daw siya, at baka di siya makapag-lunch dito. Kita mo na, yung nga mayayaman mabilis makalimot. Kahapon sinabi niya na sabay ulit kaming kakain. Teka, bakit ko ba iniisip yun? Di ba dapat magpasalamat ako, dahil hindi niya ako kinukulit ngayon? Napaka-weird ko naman ata. Nakaupo lamang ako sa desk ko, dahil mag-isa lang ako ngayon dito sa loob ng opisina, dahil lumabas yung boss ko, napatigil ako sa aking ginagawa nang biglang pumasok si Elise. Girl, narinig ko yung chismis kanina ng ilang girls mula sa finance department. Totoo ba? Bungad nito sa akin nang makapasok siya sa opisina. Ang alin? Naguguluhang tanong ko dito. Ang sabi kasi nakita ka daw nila kahapon, kasabay sa elevator yung isa sa mga stockholders ng kumpanyang ni Sir. Yung sinabi kong Prince Charming na nagbantay sa iyo kahapon, nung makatulog ka dito sa loob. At kaninang umaga daw ay sabay din daw kayong pumasok. May nagsabing sumakay ka daw sa kotse niya. Totoo ba yun girl? Sunod-sunod na sabi nito. Ayaw ko naman magsinungaling kay Elise, dahil wala naman akong dapat itago. Oo, totoo yun, sagot ko sa kanya. OMG how? Wala lang yun. Mali ang iniisip mo, prawn kang sagot ko sa kanya, dahil alam kong iniisip niya na may something between sa amin. Teka, bakit ka nga ba tulog na tulog dito kahapon? Anong nangyari sa'yo, hinimate ka ba? O season nito. Inaya kasi ako ni Franco kumain sa labas tapos uminom kami ng wine. Alam mo naman na di ako uminom, kaya ayon nalasing ako. I passed inside this car and the next thing I knew andito na ako sa loob ng opisina, kwento ko sa kanya. Kaya nga bulong-bulungan ka
Kasi kinarga ka niya papasok dito sa building, na pina-bridal style, alam mo ayon. Agad namang nanlaki ang mga mata ko. Tama siya. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa opisina kahapon. Malamang hindi ako naglakad, dahil nawala nga ako ng malay diba? Ngayon na nalaman ko na ay gusto ko na lang agad lumubog sa kinauupuan ko. Sana lamunin ako ng lupa ngayon din. Teka, ginawa niya yun. Di makapaniwalang tanong ko. Sinabi ko na nga diba? Ulit-ulit ka girl. Asar nito sa akin. Siya nga pala, bakit ka ba niya inayang lumabas? Tanong nito sa akin. Alam ko na ang ugali ni Elise, at alam kong hindi siya mapapukali kapag hindi nasasagot ang mga katanungan niya. Hindi ko rin alam okay. Basta ang sabi niya sa akin, gusto niyang makipagkaibigan. Yun lang yun, sagot ko habang nilalapag sa isang filing cabinet ang mga folders na inayos ko. Naku, dyan nagsisimula lahat sa pagkakaibigan kantsaw nito sa akin. Umirap lang ako at hindi na sumagot pa. Speaking of the bad spirit, ay bigla kaming napatigil ni Elise nang pumasok si Franco sa opisina ni Sir Adrian. Good afternoon sir. Tapos na po ba kayo mag-lunch? Masayang bati sa kanya ni Elise. Good afternoon rin sayo. Tapos na akong kumain, kayo? Nakangiting sagot din nito. Tapos na siyang kumain. Ang bilis naman. Ay hindi pa po kami nakakakain kaya nga sinundo ko dito si Amara, dahil sabay kami kakain sa cafeteria, sabi ni Elise. Oo okay, enjoy your meal. Sel nito. Hindi na ako kumibo at kinuha na lamang ang pitaka na nasa sling bag ko, at sumunod naman agad sa akin si Elise. Siya nga pala, I'm inviting both of you sa party ko mamayang hapon. I'll expect you two to be there. Sasama din naman ang ibang staffs dito sa company kaya sana sumama rin kayong dalawa, sabi ni Franco bago pa man kami tuluyang nakalabas sa opisina. Okay sir, no problem. See you there, happy birthday nga po pala. Bati sa kanya ni Elise at sinara na ang pinto. Anong susuotin mo mamaya Amara? Tanong nito sa akin, habang naglalakad kami papuntang elevator. Wala naman akong sinabing pupunta ako sagot ko sa kanya. Ano ka ba naman? Napaka-KJ mo naman Minsan na nga lang tayo nakakakain ng masasarap na pagkain, reklamo nito. Ikaw na lang ang pumunta, sabi ko sa kanya, at pinindot ang button ng elevator para makapasok kami. Alam mo namang ikaw lang ang ka-vibes ko dito sa kumpanyang Bakit ba ayaw mo pumunta? May gusto ka ba kay Sir Franco? Tanong nito kaya agad naman akong sumagot. Hindi ba't ko naman magugustuhan yun kakakilala ko nga lang dun sa taong yun at napakakulit pa. Depensa ko. Ito naman masyadong defensive. Sige nga kung wala ka talagang gusto dun, sumama ka na sa party. Itong babaeng talaga winner sa sapilitan. Palagi na lang siyang nakakahanap ng lusot para pumayag ako. Wala na akong nagawa kundi ang tumango na lang. Mayaman naman si Franco kaya malamang madami siyang bisita, kaya hindi niya rin naman kami mapapansin. Maagang natapos ang shift namin. Dahil lahat pala ay imbitado sa birthday ni Franco. Nagpasya kami ni Elise na umuwi na muna para magbihis, at babalik na lamang dito sa building ng kumpanya, para sumakay ng van na magdadala sa amin dun sa party, dahil di naman namin alam kung saan ang lugar na yon. Palabas na ako ng building nang maalala kong wala pala akong ireregalo sa kanya. Required bang bigyan pa siya ng regalo? Sa dami ata ng matatanggap niya ngayon, hindi na magiging importante ang regalo ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit dinala ako ng mga paa ko sa isang department store. Siguro ibibili ko na lang din siya ng regalo, dahil sinundo niya naman ako kanina sa bahay. Hindi ko alam anong bibilhin ko sa kanya. Siguro shirt na lang. Pero naisip ko din na di ko naman alam ang size niya, at nakakahiyang magregalo ng hindi branded. Habang naglilibot ako ay may nakita akong parang isang dog tag din, pero ulap ang pendant. Naalala ko tuloy ang suot niyang dog tag kanina. Tiningnan ko ang dog tag na iyon. Maliit na ulap lang ang pendant, at may cute na smiley face sa gitna. Bigla ko tuloy siyang naalala dahil sa suot niya noon. Yun na lang ang binili ko at ipinikit ko ang mga mata ko sa presyo, dahil 500 pesos din yun. Pero dahil nga mayaman siya binili ko na lang din yun. Sa daming magre-regalo sa kanya mamaya, ay hindi niya naman malalaman kung kanino to nanggaling. Nakauwi na ako sa bahay,
at agad ko namang nakita sina nanay at tatay. Nay, Tay, andito na po ako. Bati ko nang makapasok ako sa pinto, at agad na hinubad ang heels ko, nagmano naman agad ako sa kanilang dalawa. Ano Tay, okay ka na ba? Tanong ko sa kanya. Oo nak, okay na ako. Nabigay na rin namin yung sinigang na niluto mo kanina. Sabi nung doktor ay nagustuhan daw ng taong tumulong sa atin. Natuwa naman ako dahil doon. At least kinain niya talaga. Hindi nasayang ang effort ko. Bakit nga pala may computer na dito nak? At may mga pumunta dito at nagkabit ng wifi, tanong ni nanay. Yun nga din po ang di ko alam nay eh. Sabi ni Denver may nagpadala daw niyan dito kahapon. Ang naiisip namin ay yung taong tumulong din kay tatay, pero di ko magets kung bakit magbibigay siya ng computer, sagot ko dito. Kung siya nga iyon ay masyado naman siyang mabait. Siya nga pala nak maaga ata ang out mo ngayon sa trabaho tanong ni tatay sa akin. Opo tay, inimbite kasi kami dun sa birthday ng isang stockholder. Yung kasama ko po kanina sa ospital, birthday niya po ngayon at imbitado kaming lahat sa kaarawan niya, paalam ko. Ganun ba, o sige nak pumunta ka dun basta mag-iingat ka Sigurado ka bang hindi mo iyon manliligaw? Nanay naman ayan ka na naman po, reklamo ko sa kanya. Biro lang anak, wala ka naman kasing pinapakilalang nobyo sa amin Baka sa sobrang pagtatrabaho mo niyan tumanda ka ng dalaga, sabi nito. Naku nay dad ating din ako dyan, wag mo akong alalahanin, sagot ko sa kanya. Sige nay, Tay, magbibihis na po ako Uuwi din ako agad pagkatapos ng party. Paalam ko sa kanila at pumasok na sa kwarto ko para humanap ng maisusuot.